Mga kwentong pambata. Pakikipagsapalaran para sa isang reyna. Noong unang panahon, may nakatirang isang hari na ang pangalan ay Archide. Pinamumunuan niya ang kaharian niya ng may pag-ibig at naaalagaan ng maayos ang kanyang nasasakupan. Kaya naman sila ay walang katapusan ang papuri sa kanya. Iisipin mo na ang ganoong hari ay masaya na. Pero hindi si Haring Archide. Kung makikita nyo, ang kamahalan ay malakas, matalino at mahusay na pinuno. Anak ko, maraming salamat sa papuri. Ikinagagalak ko, Ginoo, pero kahit ganito kaganda ang kanyang katangian, wala naman siyang makasama sa kanyang mga kagalakan. At sa sinabi ko, ang ibig kong sabihin isang reyna. Naghanap siya ng babae sa kalupaan na babagay sa kanya, pero wala siyang mahanap na babagay sa kanya. Katulad na lang ng isang ito. Bakit mo siya pinakawalan? Hindi man lang niya nakukuha ang mga biro ko. Wala sa kanila ang marunong tumawa o maglaro. Kasi anong klaseng reyna ba naman ang gusto nyo? Isang taong gusto ng paglalakbay. Yung matalino at nakakatuwa, alam mo yon? Kailan ko kaya siya mahahanap? At isang araw, nakakita siya ng barko ng mangangalakal sa daungan ng kaharian. Sabik siyang tumingin dito. Baka napapaisip siya sa mga paglalakbay na napagdaanan nila. Napapaisip ako kung dapat ba akong magpakasal sa isang pirata. Sa palagay ko, hindi magiging masaya ang mga tauhan mo dyan. Totoo. Si Archide ay nanonood sa mga mandaragat at bigla siyang nakaisip ng isang ideya. Ang mga ngalakal ng dagat ay nakalibot na sa buong mundo. Siguro alam nila yung tungkol sa babaeng hinahanap ko. Nagpunta si Archide sa mga nagulat na mga ngalakal at tinanong niya ang mga ito. Isang babaeng karapat-dapat sa'yo, kamahalon? Si Prinsesa Helena kaya, mula sa kaharian ng kanluran. Narinig kong siya'y talagang hinahanap dahil sa kanyang kagandahan. At anak na babae pa siya ng isang salamangkero. Bakit hindi pa siya nagpapakasal sa iba? Narinig namin ang kakaibang kwento tungkol sa kung paano siya kumakawala sa kamay ng mga tao. Ibig mong sabihin, tumakas? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay lumayo. Hindi ko rin ito maintindihan pero yun ang narinig namin. Kahit medyo naguguluhan, napasaya nito ng labis si Haring Archide. Nagpasya kung ituloy ang panliligaw kay Prinsesa Helena. Sandali! Mula sa kaharian niyo hanggang sa kanya, aabutin kayo ng 10 taon. Ano? At ang paglalakbay niyo pabalik ay aabutin ulit ng 10 taon. Walang halong biro. Sa balitang ito, ang puso ni Haring Archide ay nalugmok. Nalagay pa siya sa alanganing sitwasyon. Ginantimpalaan niya ang mga mangangalakal at bumalik na sa palasyo habang nag-iisip ng malalim. Sa kakaisip niya rito, hindi na niya nakita kung saan siya pupunta. Kamahalan! Haring Archide! Ano? Nasaan ako? Narating niya ang isang bukid kung saan pinapalago ang mga trigo. Nakakamanghang tingnan ang ginintoang bukid. Ang mga magsasaka rito ay mababait at masisipag. Si Haring Archide ay tumingin sa paligid at nakita niya ang 4 na lalaki na nagtatrabaho sa ginintoang bukid. Nang makita nila ang hari na papunta sa kanila, pabilis silang tumayo. Kanino ba ang bukid na ito? Sa amin po ito, kamahalan. Kaming magkakapatid ay mula sa pamilya ng magsasaka. Kami nag-aararo sa lupa habang pinananatili namin ang kakayahan ng bawat isa. Nakakatuwa naman yan. Tanungin niyo sila kung anong kakayahan yun. Ibig ko sabihin, pakiusap, kamahalan. Ang hari ay tinanong ang batang lalaki upang sabihin ang kanilang mga espesyal na kakayahan. At ang pinakamatanda, na si Edmond, ay sinabing kaya niyang magtayo ng mataas na tore upang makita niya ang lahat ng sekreto ng buong mundo mula ron. Ang pangalawa, na ang pangalay si Kostya, ay sinabing kaya niyang gumawa ng mabilis na bangka at kaya nitong lampasan kahit ang maiinam na barko ng hari.
Tingin ko ang isang ito'y nagyayabang lang. Pero ito'y kahanga-hanga. Ang pangatlong kapatid, si Demian, ay sinabing walang nilalang na makakatakas sa kanya. Dahil kaya niyang gumawa ng isang armas na kayang mahuli ito. At kahit saan man ito mahulog, palagi pa rin siyang makakakapit dito. Napakahirap paniwalaan nito. Ano naman ang sayo, batang lalaki? Ang pinakabata na si Aurel ay sinabing malakas ang karisma niya sa mga tao, hayop, ibon at sa kahit ano pang makaharap niya. Ang iyong kakayahan ay sobrang kakaiba para sa akin. Ang hari ay tumingin sa apat at nag-isip ng mabuti. Aba, napaka-perpekto nito. Ha? Hindi niyo nakita? Sila ang tutulong sa inyo para madala kayo kay Prinsesa Helena. Oh! Kaya ipinaliwanag niya ang lahat ng kanyang kahilingan sa kanila at kaagad naman silang sumang-ayon. Kinabukasan, ang tatlong magkakapatid ay nagsimula na magtrabaho. Nagpahanda ang hari ng iba't ibang materyales para sa kanila. Simula sa pinakamagandang bato hanggang sa pinakamalakas na metal. Si Edmond ay nagsimula ng gawin ang kanyang tore. At sa loob ng 3 araw, natapos na niya ito. Hindi ba kamangha-mangha yan? Sa pagkamangha niya sa tore, tinawag niya si Edmond at umalis upang hanapin si Kostya. Nakita ko ang kapatid mong gumagawa ng isang bangka na kakaibang hugis. Ang ginawa niyang bangkay hindi katulad ng normal nating nakikita. Kaya sobrang espesyal yan. At tama nga, nang makarating sila sa pantalan, may bangka roon na natapos ng itayo ni Kostya. Sobrang ang kakaiba ang hugis nito. At baka pagtawanan pa ito ng iba, pero hindi ang hari. Sabi ko, hindi ang hari. Pasensya na. Kamahalan, natapos ko na ang bangka. Mabuti, halika, sunduin natin ang ikatlo niyong kapatid. Naglakad sila patungo sa pagawaan ng hari at nakita nila si Demian na may binubuong kamangha-manghang kagamitan. Ito'y mukhang baril na ang balay mga lambat. Mas mabuting hulihin to kaysa saktan. Oh! Siya'y mabuting bata, hindi ba? Parang gano'n na nga. Ngayon, Edmond, pwede mo bang makita si Prinsesa Helena mula sa iyong tore? Nakita ko na po siya. Noong malapit na akong bumaba, sinuri ko ang silangang bahagi ng mundo at nakita ko si Prinsesa Helena. Napakaganda po niya. Pero siya'y gwardyado sa buong paligid. Mukhang mahihirapan tayo rito. Istrikto ang ama niya at walang sino mang pwedeng pumasok sa kanilang palasyo. Ang sabi nyo, 10 taon bago makapunta roon. Pero sa bangka ko, nandun na tayo sa loob ng 1 linggo. Aba, magandang balita nga yan. At ano naman ang sayo, Damian? Sa tingin ko, mapoprotektahan ko tayong lahat sa tulong po nito, kamahalan. Mahusay! Ang problema lang natin ay... Ang mga gwardya, kamahalan, naalala niyo po ba ang sinabi ko na kaya ko pong akitin ng kahit na sino? Sinisigurado ko po sa inyo na makakarating tayo sa palasyo. Kaya kinabukasan, naglayag sila papunta sa silangang kaharian. Gaya ng sinabi ni Kostya, nakarating sila roon sa loob lang ng 1 linggo. Pumunta na tayo sa kaharian. Aurel! Aurel! Para po kayong isang nakakatuwang tuta. Aurel! Gamitin mo na lang yan para sa prinsesa. Sige kamahalan. At naglakad na sila patungong palasyo kung saan si Aurel ay magsisimula na magtrabaho. Mukhang natuwa nga ang gwardya, pero duda akong papapasukin nila tayo. Tingnan nyo! Nakaturo rito si Aurel! Tinatawag niya tayo! Labis na nagtataka, ang hari at ang magkakapatid ay naglakad papasok sa palasyo ng normal lang. – Kamangha-mangha ang batang ito.
Sa ganitong paraan, inakit ni Aurel ang bawat gwardya o taong makikita nila, hanggang ang grupo ng mga ito ay nakatayo na sa tapat ng trono ng hari. Paano ka napunta rito? Nasaan ang mga gwardya ko? Aking kamahalan, kami mga mangangalakal na nakarinig sa makapangyarihan niyong kaharian. At alam natin na ang ganitong kaharian ay nagtataglay ng pinakamahusay na pinuno. At napasaya ni Aurel ang salamangkero sa mga sinabi niya. At naku po, namula pa ang pisngi niya at napangiti. Hindi ba kayo nahihiyang makita ito, kamahalan? Ha? Pasensya na. Nawalan lang ako ng focus. Sa ano? Oh, ang magandang si Prinsesa Helena ay narito na. At ang kagandahan niya ay hindi kwentong kutsero lang. Matalim siyang tumingin sa kung ano ang nangyayari. Aking kamahalan, ayos lang po ba kung makausap namin ang inyong anak? Ha? Hindi. Ang ibig ko sabihin, Sigurado po ako na kayo ay isang napakamaunawaing pinuno at siguradong napakabuti niyo ring tao. Tama ba? Pumayag ang hari. At si Aurel naman ay sinubukan ng akitin ng prinsesa. Malambing niyang binanggit ang tungkol sa mata nito at sa kanyang kagandahan na kahit si Haring Archide ay namula na. Pero si Prinsesa Helena ay parang hindi pa rin nadadala. Binata, marami ng lalaki ang sumubok na akitin ako at ang paraan mong yan ay hindi uubra sa akin. Naku po, ikinagulat ito ng magkakapatid at ng hari ng sobra. Hindi ko inaasahang sasabihin niya yun Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko rin po alam. Alam nyo, bakit hindi na lang kayo magpakatotoo sa kanya? Magpakatotoo? Sa tingin mo, gagana yun? May naiisip pa ba kayong ibang magandang ideya? Prinsesa Helena, ako si Haring Archide. At naglakbay ako patungo rito para alukin kang magpakasal. Kung papayag ka. Matapat siya. Bago yung bagay na yan Sige, sasama ako sa kaharian mo. Nakita nyo? Sabi ko sa inyo Pero, kailangan mo muna akong mahuli. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin ito, mamaya. Naguguluhan sa hiling niya, nagpaalam siya sa salamangkero at pinakita niya sa prinsesa ang bangka niya. Sumakay siya at di nagtagal, nakaalis na sila sa kaharian niya. Isang araw, sa may karagatan, lumapit ang prinsesa kay Haring Archide. Naiinip na ako sa karagatang ito, kaya nagpasya na akong bumalik sa amin. Sa inyo? Pero paano? Habang nakatingin sila sa kanya, bigla siyang nagbago ng anyo bilang isang sisne. Oh, hindi! Lahat ay nagulat, pero si Damian ay nananatiling kalmado. Kinuha ang baril at inasinta ito. Binaril niya ito at lumipad ang isang lambat na bumitag sa puting ibon. Bakit hindi ko makita ang sisne? Nagbago siya ng anyo bilang isang daga. Sa tingin ko, ito ang ibig niyang sabihin sa hulihin siya. Pagkatapak nito sa bangka, hinabol ni Damian ang daga na parang isang galit na pusa. Ang prinsesa hindi makahanap ng lugar para pagtaguan kaya tumalon na lang ito. Isa na siyang isda ngayon. Lumangoy si Damian para hulihin siya sa malalim na karagatan hanggang sa mahuli na niya ang isda. Umakyat siya at nagbalik na sa normal nitong itsura ang prinsesa. Ikaw, mukhang nahuli mo na ako. Oo, mananatili ka na ba sa akin? Oo, sasama ako pabalik sa kaharian mo. At kung gusto kita, saka lang kita pakakasalan. Pero kung hindi, babalik ako sa kaharian ko. Pwede na rin. Aba, kailangan niya talaga maghanap ng paraan para mapanatili siya sa'yo. At lahat sila ay naglayag na pabalik sa kaharian ni Haring Archide. Doon, ang prinsesa ay tuluyan ng nahulog ang loob sa hari at nagpakasal na kay Haring Archide.
At ang magkakapatid naman, sila ay binigyan ng malaking gantimpala ng hari. Pero bumalik sila sa pagsasaka dahil naramdaman nilang ang lahat ng ginto na mayroon sila sa kanilang bukirin ay sapat na para sa kanila.